In less than 3 weeks, maglalapse na po itong 1-year ban on filing an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ano na po ang latest pagdating po sa pagpe-prepare ng impeachment complaint laban sa VP? And similarly, we will be sa mga groups na lumapit sa amin, no, mag-endorse ng impeachment complaint. Inaasahan natin na merong mabubuo ulit because hindi naman po nagbago yung circumstances. Now, the grounds for impeachment or the acts that we can see constitute as impeachable offenses are there. And in fact, no, dumagdag nga yung mga grounds. Nakita natin na the testimony of Madriaga paints a picture kung paano ba exactly nag-move ng funds na to, sino yung involved dito, and if we compare it to law, na makikita natin na hindi naman authorized yung mga taong gumalaw ng pondo na to, na gawin yun. So, up until now, we don't know where the 125 million pesos confidential and intelligence funds are, no? And any attempt to know kung asan siya is met with stonewalling, is met with pag-aasta na kayang sagutin, but at the end of the day ay hindi naman po malawig at hindi sumasailalim sa oath of office para sagutin ito. These still exist, much like the case with President Marcos Jr. And the whole business of us, of taong bayan, na ginagawa to is because we have high expectations for the highest public officials. If there are accountability holes sa ginagawa nila, kailangan silang panagutin. Pero actually, yung tinanong din si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa possible na isa pang impeachment complaint, ang naging sagot niya, Congresswoman, is that gagamitin lang ito bilang fundraising scheme ng mga kongresista. Sabi niya, it's all about the money. Ano pong reaction niyo doon? Well, I take great exception sa sinabi ni VP Sara. Yung ginagawa ng kabataan, yung ginagawa ng mga marginalized sectors to hold accountable our public officials, hindi po yun para sa pera, no? Para po sa kinabukasan namin. Hindi pwedeng mag-stand na merong mga public officials na putyo-putyo lang ang treatment sa pera. At kung tinatanong kung saan nagasta, ay iiwas, no? Walang paghabol sa pera na yun. Ang hinahabol namin, kung may pera kaming nilabas, pera ng taxpayers kami, taxpayers tayo, dapat gamitin ng maayos. Dapat gamitin sa batayang serbisyong panlipunan, sa pag-improve ng education system, healthcare system, at hindi yung pagpapataba ng sariling bulsa or pag-bankroll ng isang electoral campaign, which is what usually happens, no? So, para sa amin, no, nandito kami on the basis of principle. Nandito kami sa basis of paniniwala. Anong dapat?